Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Karma ng Pakialamerong Kapitan. Dapit hapon na makauwi si Guido galing sa trabaho. Bumungad sa kanyang paningin ng asawang si Shirley na inaapi ni Mang Kanor, ang tumatayong kapitan ng barangay nila. Nakaupo nito sa lupa at nakasabog ang mga panindang gulay. Nabitawan na lamang niya ang mga biniling prutas sa pag-aalala at saka mabilis na tumakbo palapit sa kinaroroonan ng mga ito. 5 buwan na kasing buntis ang kanyang asawa at sa katunayan ay masela ng pagbubuntis nito. Mang Kanor, ano ba? Tumigil nga kayo. Wala kayong karapatan para saktan ng asawa ko. Gusto mo bang idemanda kita ng pananakit ng babae? Dinuro ni Guido ang kapitan. Umarang kaagad ang lalaki upang itigil nito ang pananakit sa kanyang misis. Sarkastikong ngumiti si Mang Kanor. Dumura pa ito sa lupa na parabang nang iinsulto. Ibinato nito ang taba na gulay sa harapan ng dalawa. Hindi naman natinag si Guido at nakipagsukatan pa ng tingin sa barangay chairman. Ano? Hindi mo ba alam na ako ang kapitan dito? Kaya wala kang karapatan para diktahan ako. Ako ang batas ng barangay na ito. Sinagot ni Guido ng buong tapang si Mang Kanor. Alam ko ho, Mang Kanor, pero hindi naman din sagot ang panggigipit nyo sa lahat ng kasalanan ng mga magulang ko. Alam kong gumaganti kayo sa akin eh. Napakawalang hiya nyo. Huwag mo namang idamay si Shirley dito. Wala siyang kinalaman. Ang mga magulang ni Guido ay nabaon sa utang sa kapitang si Kanor. Sa katunayan, matalik na kaibigan nito ng mga magulang niya noong hindi pa ito nakakaupo sa pwesto. Ngunit nabago ang lahat nang magbunga ang pamumulitika nito hanggang sa tuluyan ng sumiklab ang galit nito sa kanila. Nang matulungan ni Guido ang asawang makatayo, ay inunat niya ang mga paa sa lupa. Gusto na niyang gamitan ng kapitan ng bakal nitong mga kamay sa pang-aabuso sa kanyang commander. Pinalagutok muna ni Guido ang kanyang mga daliri at saka mabilis na inipon ng lakas para suntukin si Mang Kanor. Ngunit sa kasamaang palad ay nakaabang na ang baril nito. Pinatunog ni Mang Kanor ang pistol. Isang uri ng baril. Sa pamamagitan ng pagkasa at saka itinutok sa kanyang noo. Ano Guido? Kayo na nga itong may atraso. Ikaw pa itong may ganang manakit. Ang kapal naman yata ng mga mukha ninyo. Sige, subukan mo akong upakan. Kung ayaw mong pasabugin ko yung baon ng ulo mo. Huminahon naman ang lalaki. Nagbuga siya ng hangin. Pinakalma ang sarili bago mahinahon na nagsalita. Mang Kanor, nire-respeto ko po kayo bilang isang kapitan sa barangay natin. Pero sana naman ay ganoon din ang Nasa ni Guido ang kanyang pisngi nang ihampas nito ang hawak na baril sa kanya. Mariin siyang napapikit nang maramdamang umikot ang kanyang paningin. Dama ni Guido ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang muka. Habang sumisirko ang kanyang paningin, narinig niya pa ang galit na boses ni Mang Kanor na parabang nanghahamon. Sige, magsalita ka pa. Kakalat yung utak mo dito sa kalsada. Walang iya talaga kayo. Hayop kayo, Mang Kanor. Kahit kailan, masama talaga ugali mo. Tandaan mo ang araw na ito. Ako mismo ang magpapabagsak sa'yo. Aray! Muli na namang dumura si Mang Kanor sa lupa at saka mariin yung tinapakan habang diretso pa rin ang pagkakatitig sa kanya. Marahan namang pinunasan ni Guido ang umaagos na dugo galing sa sugat na natamo. Sumigaw na lamang siya sa galit at saka itinuon ang buong atensyon sa kalagayan ng asawa. Guido, huwag mo akong tinatakot ha. Alam ko ang mga sikreto mo. Baka ikaw ang mas lalo ko pang pabagsakin. Tandaan mo, may atraso pa kayo ng pamilya mo sa akin. At habang buhay ko kayong sisingilin sa lahat ng mga pagkakautang ninyo. Alam ko, Mang Kanor. Ano na nga yun? Yung tungkol ba sa utang namin sa yung 100,000 na nanggaling pa pala sa kaba ng bayan? Sumabog ang inis ni Mang Kanor sa kanya. Tangka na sanang hahampasin ng kapitan ng pistol sa ulo nito si Guido pero di nito itinuloy. Bagkus, sinagot nito ang lalaking patuloy ang pag-agos ng pulang likido sa ulo. Mahimik ka! Wala kang alam, Guido. Huwag mo akong hintayin na makabalik muli sa pwesto.
Dahil ako mismo ang magpapatahimik sa iyo ng tuluyan. Para pare-parehas na kayong tatlo na tumahimik. Tumawa ng pagak si Gibo. Ayaw paawat sa pagsagot sa kapitang nananakit. Sige lang, hihintayin ko yan, Mang Kanor. Pero wag lang aabot sa puntong kakantiin mo mag-ina ko. Kung hindi, makakapalitan tayo ng tingga. Tumaas ang mga kilay ni Mang Kanor sa sinabi niya. Sinundan ito ng malakas nitong halakhak at saka pumalakpak na tila nang aasar sa kanya. Ano ka mo? Mag-ina mo? Manang-mana ka talaga sa tatay mo yan, no? Mga walang utak. Paano ka naman makakasiguro na anak mo nga talaga yung dinadala ng babaeng yan? Sige nga, patunayan mo! Hindi na nakatiis pa si Gido at dumampot na ng bato at saka ibinato sa mukha nito. Dahilan para mawalan nito ng balanse. Kaagad namang nabulwak ang dugo ni Mang Kanor sa mukha at napahiyaw sa sakit. Samantala, kumaripas naman na ng takbo ang dalawa palayo sa kinaroroonan nito. Sa tagpong yun, alam nilang madedihado sila dahil may dala itong armas. Pumasok sila sa loob ng kanilang bahay at saka ikinandado ang pintuan. Humihingal silang napasandal sa nakapinid na pinto, habang tutok parehong kanilang dibdib. Dama pa rin nila ang matinding kaba ng mga sandaling yon. Mahal, huwag mo na akong alalahanin ha. Hindi naman malalim ang sugat na natamo ko sa hayop na yun eh. Isa pa, sabi na rin ng doktor na sensitibo ang pagbubuntis mo, kaya't ako na lang ang bahala sa lahat. Nag-aalala lang ako sa kapakanan ng pamilya natin, mahal. Baka kung anong gawin nila sa atin. Diyos ko po, tulungan mo po kami, Panginoon. Napaantanda si Shirley dala ng matinding takot sa pinangangambahan nilang may gagawin sa kanilang hindi maganda si Mang Kanor. Dinukot pa ng babae ang pulang rosaryo sa bulsa ng palda, saka nag-usal ng saulado nitong dasal. Mahal naman, ako ang padre di pamilya, kaya't responsibilidad ko na panatilihin kayong ligtas. Pasensya ka na, mahal ha. Hindi ako po pwedeng umalis dito hanggat hindi ako nakakaganti sa kapitan na yan. Hanggat nabubuhay yan, ay mas lalala ang sitwasyon ng barangay natin. Hindi ko hahayaan na may inaapi sa atin, na may inaagrabyado lalo tayong nasa baba lang at sila ay may pwesto. Hindi na lamang nakakibo si Shirley. Patuloy pa rin ang pagkabog ng dibdib nito habang nag-uusal ng panalangin. Hindi na kasi bago ang pagpupumilit niya na umalis sa tinutuluyan nila. Kahit ano pang sabihin niya ay hindi pinakikinggan ni Gibo dahil sa matinding pagkamuhi sa kapitan, dahil pinaniniwalaan niya na ito ang pumatay sa kanyang mga magulang. Dala na matinding pagkadismaya, kumuha na lamang si Shirley ng planggana na may maligamgam na tubig at saka bulak, panglinis sa dumudugong mukha ng asawa. Pagpasensyaan mo na ako, mahal ha. Alam mo naman na may prinsipyo ako kaya't ipaglalaban ko kung ano ang tama. Pero hindi kita pinipigilang umalis sa barangay na ito ha. Mas mabuti pa nga kung doon ka muna tumira kina mama para hindi ka madamay sa alitan namin. Hinagod ni Gido ang mahaba't tuwid nitong buhok. Marespeto niyang hinalikan sa noo ang babaeng pinakamamahal. Niyakap kaagad ni Shirley ang matipuno niyang pangangatawan. Ayoko naman na iwan ka, mahal. Hindi ba nag-promise ako sa iyo na sa hirap at ginhawa, tayo ang magkasama? Hindi ba nagsumpaan tayo sa tapat ng Panginoon na walang iwanan? Na pareho pang puputi ang buhok natin na magkasama? Gumanti naman ang pagkakayakap si Gido sa asawa at saka hinalikan habang marahang hinihimas-himas ang tiyan nito. Gusto niyang ilayo ang asawa sa tiyak na kapahamakan. Lalo't sensitibo ang pagbubuntis nito. Minsan na itong dinugo noon. Buti na lamang ay naagapan ng asawa at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Hanggat maaari ay ayaw niyang mahirapan pa ito. Lalo't siya ang may gusto na magkaroon na sila ng anak. Noong gabi ding yon, sabay silang kumain at katulad ng nakasanayan, hinarana niya ang asawa gamit ang gitara niya. Pagkatapos ng hapunan, naisipan naman niyang lumabas muna para magpahangin. Hindi niya inaasahang makikita niyang muli ang pakialam merong si Mang Kanor.
Nakangisi ito habang papalapit sa kanya na may dalang bilao. Gido, buti lumabas ka ng bahay nyo. Kanina pa kita inabangan eh. Siya nga pala, eto, may daladala ako para sa inyo. Inabot ni Mang Kanor sa kanya ang bilao na naglalaman ng kanton. Iritableng napailing si Gido. Ano na naman yan? Akala mo ba madadaan mo ako sa mga suhol mo, Mang Kanor? Alam mo kung gaano ka kasama at hindi yun mapagtatakpan ng mga suhol mo. Kung yung ibang tao nabili mo na ang boto nila, pues kami hindi. Baka nakakalimutan mo yung nangyari sa atin kanina. Nagka-amnesia ka na ba kagad? Hindi naman sa ganon, Gido. Eto nga ayan Tinuro ni Mang Kanor ang dugong umaagos sa ibabang talukap ng mata nito. Makakalimutan ko ba yan? Kanina lang yan. Pero sige, para sa'yo, palalampasin ko yon. Gusto ko lang na magkaayos tayong dalawa bago ang nalalapit na eleksyon. Pasensya ka na at nagawa ko yon sa asawa mo kanina. Siguro, gawa lang ng katandaan ko. Alam mo na, moody na kami. Bugnutin na. Gusto ko lang sabihin na magkaibigan tayo at hindi magkaaway. Kilala mo ako noon pa. Hindi ako likas na masama. Kaya nga ito, tanggapin mo na bilang peace offering sa ating dalawa. Iniabot ni Mang Kanor ang 2 bilao na ang laman ay pansit sa pangalawang beses. Napipilitan namang inabot niya yon. Hindi naman lingid sa kanya na nagpapanggap lamang itong mabait sa kanya. Ayaw lang nitong masira ang pangalan nito sa darating na eleksyon. Umiwas din ito na madungisan ang pangalan sa mga taong bayan. Umalis na ito pagkatapos maibigay ang bilao. Talaga nga naman nag-abala pang magdala ng pansit. Ano to? Ano naman tingin niya sa akin? Uto-uto? Aba, ika nga nila, hindi na mauulit pa. Never again. Matapos niyang sakta na mag-ina ko, hindi madadala sa pansit na ito ang kapatawarang hinihingi niya. Lalo ng simpatya ko para iboto siya. Kinabukasan ay maagang gumising si Gido upang maghanda sa trabaho. Natanggap kasi siya sa panibagong trabaho bilang kargador sa palengke. Kagad namang siyang nagpaalam sa asawa na aalis na pagkatapos niyang kumain ng almusal. Nagmamadali na pinandar niya ang motor para pumunta sa palengke. Doon ay nakasalubong niya ang kasamahan sa trabaho na may hawak na pera na kaagad din namang iniabot sa kanya. Hawak na niya ang pera ng mamataan si Mang Kanor. Batid kaagad niya na galing ditong salapi sa kapwa trabahador. Mang Kanor, ano na naman ang ginagawa mo rito? Diyos ko, hindi ka ba nagsasawang sundan ako ng sundan? Aba, ano na naman pinaplano mo ha? Bakit may pagganito ka pa? Inilantad niya sa kapitan ng kulay asul na salapi. Pagkuway nagkrus sa magkabilang kilay ni Mang Kanor, saka kunwaring nasurpresa nang makita siya. Oh, nandito ka pala. Kanina pa ako dito Nagustuhan niyo ba yung pansit na ibinigay ko kagabi? Sarkastikong sumagot ang lalaki. Bakit naman namin kakainin yun? Baka mamaya may lason pala yun. Alam ko na ang likaw ng bituka mo, Mang Kanor. Yang bait-baitan mo na yan, panigurado meron kang binabalak na masama sa amin Lalo na sa asawa ko. Kaya kung ano man yon, hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo. Matapang niyang sagot sa barangay chairman. Ikaw naman, Gibo, Maana ka talaga sa tatay mo, no? Masyadong matalas ang dila. Talaga naman mana ako sa tatay ko Hindi katulad nyo, ginagamit ang kapangyarihan para mang-abuso ng tao. Hindi ko kakainin ang mga ibinibigay mo. Dahil unang-una, kahit kailan ay hindi mo kami tinulungan kahit pabutante kami rito. Kaya ka lang naman nagkakaganyan para mailuklok ka namin sa mataas na pwesto Tama ako, di ba? Napipi naman si Mang Kanor sa mga binitiwang salita niya rito. Napansin din niya ang paglunok nito sa sariling laway at pamumula ng mukha. Umuusok pa ang ilong nito sa galit. Napakamot na lang ito sa ulo sa ilang beses niyang pagsupalpal at pamamahiya rito. Hindi rin lingid kay Mang Kanor na may bahid na ng katotohanan ang mga paratang niya. Simula nang maupo siya sa pwesto ay hindi na naambunan ng tulong ang mga ito
galing sa lokal na gobyerno dahil hinaharang niya. Alam mo, wala akong ibang hinangad kung hindi ang matulungan kayo. Oo, alam kong nagkulang ako sa inyo noon. Kaya nga't gusto kong bumawi sa inyo ngayon. Isa pa, magmahalan na tayo. Peace na tayo. May peace offering nga akong binigay sa iyo kagabi, di ba? At tinanggap mo naman. Hindi naman nangiming hindi niya sagutin ng garapal na kapitan. Taasan niyang ibinulalas ang kanyang mga salubin dito. Haba, pang mental ka na yata, boy. Ganun ka na ba katanda? Nakalimutan mo na bang binanatan mo ako kahapon? Isa pa, hindi mo ba nakikita mga sugat ko sa muka? Kagagawan mo ito oh. Inilibot ni Mang Kanor ang paningin sa paligid. Napansin niya na nakakakuha na sila ng atensyon ng mga taong parot parito sa palengke. Nihagis pa ni Guido sa harapan nito ang perang tulong di umano sa kanila. Ilang sandali pa ay nilisan na ni Mang Kanor ang lugar para hindi na lalong mapahiya sa maraming tao. Walang Diyo, tulong daw. Gagawin pa akong tanga eh. Vote buying yun no. Kailangan makasuhan ng taong yan eh. Nagpahabol pa ng mga salita si Guido para kay Mang Kanor. Alam kong nagbibigay ka lang ng tulong para mabaon sa utang na loob yung mga tao. Ha? Kagaya ng ginawa mo sa mga magulang ng asawa ko. Akala mo, kabisado ko na ang teknik mo, boy. Ibahin mo na ang style mo. Luma na yan, oh. Malalim na napabuntong hininga si Guido. Kinalma muna niya ang sarili bago hinarap ang trabaho sa araw na iyon. Sa kabila ng tuwang nararamdaman niya dahil may bago na siyang trabaho, hindi pa rin maalis sa kanya ang pagtataka. Ilang beses na kasi siyang nag-a-apply ng trabaho sa palengke pero tila merong humahadlang sa kanya. Kaya ganun na lang ang gulat niya nang mismong may-ari ng pwesto ng gulayan ang tumawag sa kanya para magsimula na ng trabaho sa araw na yon. Natuwa na rin siya. Kahit mabigat ang trabaho na yon, mas di hamak na mas malaki ang sahod sa ganoong uring trabaho kung saan siya nakapasok kaagad. 6:00 na nang payagan siya na umuwi ng kanilang amo. Naabutan niya ang asawa na nasa labas ng kanilang bahay. Tila malalim ang iniisip nito dahil hindi na napansin ang kanyang pagdating. Niyaya ni Guido si Shirley na pumasok na sa loob. Oh mahal, bakit nandito ka sa labas? Malamig na dito oh. Tara nang pumasok sa loob. Siya nga pala, binili kita ng ubas. Kumusta yung buong maghapon mo ha? Mukhang malalim ang iniisip mo ha. Baka gusto mo namang ibahagi sa akin kung anong laman ng isip mo ngayon. Masama ang buga ng hanging ibinida sa kanya ni Shirley. Ay, wala naman mahal. Nag-aalala lang ako sa'yo. Pasensya ka na ha. Hindi na kita masyadong matulungan sa pagtatrabaho. Wala tuloy akong silbi sa paningin mo eh. Uy, bakit ka naman nag-iisip ng ganyan mahal? Sabi ko naman sa'yo di ba, ako na muna ang bahala sa lahat. Ako ang lalaki, ikaw naman ang reyna ko. Hindi naman ako makakapayag na pahirapan mo ang sarili mo. Kita mo tong braso ko? Ha? Oh, lahat yan, kayang buhatin yan para maitaguyod ko kayo ng magiging anak natin. Hindi ba baby? Hinaplos at hinalikan niya pa ang maumbok na tiyan ni Shirley. Mahigpit naman niyang niyakap ang asawa pagkatapos. Bago niyaya ng kumain ng hapunan. Nagulat pa si Guido nang makitang maraming pagkain sa lamesa. Bigla rin nagiba ang timpla ng mukha niya nang malaman kung kanino galing ang mga yon. Naikwento rin ng asawa kung gaano kabait ang humarap dito si Mang Kanor. Humingi rin daw ng paumanhin sa inasal nito sa kanila nung nagdaang araw. Para hindi na mag-alala ang asawa, sinakyan na lang niya ang sinasabi nito. Mabuti naman at natauhan na rin siya, no? Ayoko lang na idamay ka pa niya ng dahil sa galit niya sa akin at sa pamilya ko. Pero sana, huwag kang basta tanggap lang ng tanggap kung ano-ano galing sa kanya, ha? Mahirap magkaroon ng utang na loob sa katulad niya. Lahat sinisingil niya na mayroong panunumbat at may kapalit. Mahal, sana ito na ang huling pagkakataon na tatanggap ko sa kanya ng kahit na ano, ha? Huwag pa rin tayong pakampante sa ipinapakita niya kabaitan. Dahil kahit kailan, ang mabait na demonyo, mapagpanggap sa mata ng iba,
upang madali makaimpluwensya. Ang demonyo ay demonyo pa rin, no? Gagawin nito ang lahat upang manalo bandang huli. Tumango naman si Shirley sa kanya. Kahit labag sa kalooban, pinagsaluhan pa rin nila ang pagkaing naroon. Kinabukasan, maaga na naman pumasok si Guido sa trabaho. Malapit na siya sa palengke na makatanggap ng text galing sa kanyang amo. Nagmadali na siya at ilang minuto lang ay nasa pwesto na siya. Ngunit natigilan siya nang makita ang mga taong tila may pinagkakaguluhan. Lalong nalukot ang kanyang mukha nang makitang naroon din si Mang Kanor. Nakangiting lumapit ito sa kanya. Siya naman ay pinanatiling blanko ang tingin. Hindi siya nagpalata na nakita niya ang kapitan na tumatakbo sa papalapit na botohan. O, kumusta? Balita ko nagustuhan mo raw yung mga pagkain hinatid ko sa inyo kagabi Sumagot lamang ang lalaki nang pansinin na siya nito. Ay, oo naman, Mang Kanor. Ang sarap nga ng pagkain lalo na yung kare-kare. Salamat siya nga pala. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga sinabi ko. Tama kayo. Mali nga ako. Nako, wala yun. Kung sa akin din na mangyari yun syempre, paghahanap din ako ng sisisihin. Basta ang mahalaga, goods na tayong dalawa. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako ha. Lahat ng hihingin mo, ibibigay ko sa'yo. Tipid na ngumiti lang si Guido. Siya nga pala. Bakit nagkakagulo tong mga tao rito? Baka malaman ng amo ko yung nangyayari rito, tsak pagagalitan ako nun. Pagsasabihan na sana ni Guido ang mga taong nagkukumpulan sa harap ng pwesto sa pinagtatrabaho ang palengke nang pigilan siya ni Mang Kanor. Nang makita ang mga pinagkakaguluhan ng mga tao, nagtatanong na napatingin na lang siya rito. Hayaan mo na lang sila, Guido. Sagot ko na mga yan. Isa pa, simple lang naman na regalo at tulong yan para sa mga kababayan natin. Hindi naman din ako malulugi. Ano? Hindi kayo malulugi? Bakit? Sa inyo ba itong pwesto? Kung magbibigay kayo ng regalo, sana wag dito sa harapan. Naaarangan nyo yung daan Napiperwisyo ko Aba, oo. Hindi mo yata nalalaman na binili ko yung pwestong ito. Huwag ka na magulat dahil nagtatrabaho kayo sa akin. Napamulagat ng mga mata si Guido sa gulat. Ano? Pagak na tumawa si Mang Kanor, tila ba natuwa sa naging reaksyon niya. Kung malaman ko ngang nag-a-apply ka, tinanggap na kita kaagad. Marami lang kasi akong inaasikaso kaya ipinahawak ko na muna ang negosyong to sa isa sa mga tauhan ko. Parang nagulat ka yata. Napalitan ng pagkagulat niya ng magiliw na pagkakangiti sa balitang yun ng kapitan. Tuwang-tuwa siya na si Mang Kanor pala ang pinakaamo nila. Maraming salamat naman kung ganun. Siya nga mauna muna ako, tutulungan ko muna yung mga kasamahan ko sa bodega. Nagmamadali nang tumalikod si Guido. Dumiretso siya ng bodega. Pagdating doon, tumulong na siya sa mga kasamahan sa paglalabas ng mga gulay. Tanghali na nang lumabas ng bodega si Guido para kumain ng tanghalian. Naliligo pa siya sa sariling pawis bago nagpunas ng dalang maliit na tuwalya. Maya-maya, dumating na ang kanyang asawa, dala ang pagkain niya. Kagyat na naglaho ang nararamdaman pagod sa ngiti nito sa kanya. Naganap sila ng mapupwestuhan at sa kanya nabanggit ang tungkol kay Mang Kanor. Mukhang bati na kayo ni Kapa. Mabuti naman kung ganon. Hindi na ako mag-aalala sa'yo. Tumangon na lamang si Guido at saka ngumiti. Hindi niya maaaring sabihin ang mga pinaplano sa asawa dahil alam niya makakasama ito rito. Pagkatapos ng pananghalian, hindi na rin nagtagal si Shirley. Agad na rin itong umuwi. Matapos ang maghapong trabaho, agad na lumapit si Mang Kanor kay Guido nang makita itong wala ng ginagawa. Uwi ka na. Deka muna, Guido. Meron nga palang selebrasyon sa bahay ko. Gusto ko nandun ka Kung gusto mo naman, isama mo na rin si Shirley. Sige Mang Kanor. Walang problema, basta ikaw. Nanginginig pa. Kaya lang po, hindi pwede ang asawa ko at maselan magbuntis mabuti naman at pumayag ka. Ayos lang kung hindi pwede si Shirley.
Mabuti pang sumabay ka na sa akin. Kasama rin sa plano niya ang maging malapit dito kaya agad siyang pumayag sa gusto nito. Tiniyak muna niyang nakapark ng maayos ang kanyang motor bago sumakay sa kotse na pag-aari ni Mang Kanor. Pagdating sa bahay nito, naroon na ang ilang bisita na mag-aaral ang kasuotan. Dama agad ni Guido ang panunuring titig ng mga bisita sa kanya mula ulo hanggang paa. Sinabi naman ni Mang Kanor na bisita siya nito. Ilang sandali pa ay nag-i-enjoy na si Guido sa party. Do, shot mo na ulit. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa misis mo kaya't ligtas ka sa amin. Sagot kita, pare. Lasing na ho ako. Nasaan ho ba yung banyo ninyo? Mag-iilamos lang ako para mahimasmasan. Hindi na nagpasama si Guido papunta sa banyo. Nagmumugat na gilamos siya ng kanyang mukha. Mukha lang siyang lasing pero hindi naman talaga. Kahit ilang bote pa ang inumin niya, hindi siya ganun kadaling malasing. Nagpalipas muna siya ng ilang sandali bago lumabas ng banyo. Hindi siya bumalik sa dinaanan. Naganap siya ng ibang daanan hanggang makabalik siya ng hindi namamalaya ng mga kasama. Sa likod ng poste ng bahay ay doon siya pumwesto para marinig ang mga pinag-uusapan ni Mang Kanor at ng mga bisita nito. Putya, ganyan pala mga plano nyo ha. Mga hayop kayong lahat. Kahit kailan talaga mga buhaya kayo eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Nakikinig ka sa diskusyon ng mga kaalyado ko. Mang Kanor, ganito pala ang plano nyo ha. Ilang taong kayong pinagkatiwalaan ng mga tao sa barangay natin. Pagkatapos, ito lang igaganti ninyo. Pwede bang itikom mo yung bibig mo? Ha? Pangako, kapag nanalo ulit ako sa pagkakakapitan, ako ang bahala sa inyo ng asawa mo. Basta, huwag ka lang mag-iingay. Naintindihan mo? Hindi, Mang Kanor. Kahit kailan, hindi ako makikipagsabwatan sa mga hayop na katulad ninyo. Mga buhaya kayo. Wala kayong ibang alam kundi ubusin na kaba ng bayan eh. Habang kaming maliliit, patuloy na naghihirap. Nanlaki ang mga mata ni Guido nang bumunot ito ng baril sa tagiliran. Tsaka ikinasa sa harapan niya. Ano? Papatayin mo ako, Mang Kanor? Sige, gawin mo. Baka nakakalimutan mong maraming nakakita sa akin na sumakay ako sa sasakyan mo. Sa tingin mo, sinong paghihinalaan nila kapag may masamang nangyari sa akin? Hindi, Guido. Hindi ko magagawag dungisan ng pangalan ko sa mangmang na katulad mo. Para lang malaman mo, hindi madali ang pagiging isang politiko. Ang dami kong inilabas na pera para lang manalo tapos minsan olats pa. Aba, siyempre, binabawi ko lang ang mga inilabas ko. Kung ganun, tama nga. Na ginagawa mong negosyo ang pagiging kapitan para magkapera ka. Putya, makasarili ka talaga. Kung hindi mo balak na paputukin yung hawak mo, uuwi na ako. Hindi naman siya hinarang ni Mang Kanor. Nang makalagpas dito, nagmamadali ng tumakbo palabas ng gate si Guido. Nagpupuyos ang kalooban niya sa nalaman. Hanggang makauwi ng bahay, mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Hindi na lang niya ipinaalam sa asawa ang nangyari sa okasyon na pinuntahan. Kinabukasan, araw ng botohan, iniisa-isa niya ang mga kapitbahay at ilang mga kakilala. Lakas loob na isinuwalat ni Guido ang kanyang nalalaman. Hindi na niya alintana ang panganib sa kanyang ginagawa. Batid niyang maaari siyang makulong pero wala na siyang pakialam. Mahigit 4 na taon na rin kasing naninilbihan bilang kapitan si Mang Kanor. Nakatitiyak si Guido na malaki na ang nakulimbat nito habang nakaupo sa pwesto. Nagpasya na rin silang mag-asawa na wag nang bumoto ng araw na yon. Tuluyan na kasing nawalan siya ng tiwala sa mga politiko. Sinabihan rin niya ang asawa na mag-impake na ng mga damit at pansamantala silang aalis sa lugar na yon. Mahal, pasensya ka na ha. Pero kailangan na nating lumipat ang matitirhan eh. Tuluyan ng nalason ni Mang Kanor ang isipan ng mga tao. Kaya't sigurado kung siya muli ang mananalo sa pagkakataong ito. Tsak na nakarating na rin sa kanya yung ginawa ko. Baka kung ano pang gawin niya sa atin. Puno man ng pag-aalala si Shirley, tahimik na lamang siyang sumunod sa asawa.
Nang makitang balisa si Gido, agad na lumapit sa kanya ang asawa at tumabi. Alam niyang maraming gumugulo sa isipan ng asawa ng mga sandaling yon. Sa 6 na taon nilang pagsasama, kabisado na ng babae ang ugali niya. Mahal, bakit? Anong meron? Hindi ba't nagkamabutihan na kayo ni Kapitan? Mahabang paliwanag, mahal. Bukas na bukas din ihahatid kita kina mama. Doon ka na muna pansamantala hanggat inaayos kong lahat ng ito. Mahal, di ba sabi ko naman sa'yo na lubayan mo na yung gulo na ito? Mapapahama ka lang sa ginagawa mo eh. Hindi, mahal. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na pagkamatay ng mga magulang ko. Sigurado akong may alam si Mang Kanor sa lahat ng yun. Paano kung malaman mo na may kinalaman nga siya? Anong gagawin mo? Ilalagay mo sa mga kamay mo ang batas para makaganti? Gito, kahit kailan ay hindi mo may tatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ang batas na magpataw sa kanya ng parusa? Mahal, wala nang batas para sa mga nasa laylayan na katulad natin ngayon. Pera ang labanan ngayon at yun ang wala tayo. Nang hindi na nagsalita ang asawa, tahimik na lang nitong inayos sa mga gamit. Napailing na lamang siya at lumabas ng bahay. Gusto niya mang mamuhay ng tahimik kasama ng kanyang pamilya. Hindi naman siya matahimik hanggat hindi niya nalalaman ang nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang. Nagpalakad-lakad siya habang hinahagod ang buhok ng matigilan. Naapakan niya kasi ang isang papel. Nang pulutin niya yon, isa palang sulat yon para sa kanya. 7:00 ng gabi, magkita tayo. Siguraduhin mong wala kang kasama para hindi madamay ang mga mahal mo sa buhay. Napatiim ang anyo ni Gido habang nilalamukos ang papel. Alam na niya kung sino nagpadala ng sulat. Minabuti na lamang niyang itago yon sa asawa at nagpanggap na walang nangyari. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at inihatid na ito sa bahay ng mga magulang nito. Bakas naman ang pag-aalala sa mukha nito nang makababa sa motor. Mahal, mag-iingat ka palagi ha. Gabayan ka sana ni Lord sa mga gagawin mo. Ipangako mo na mag-iingat ka, alang-alang sa magiging anak natin. Pangako, mahal ko. Mag-iingat ako at babalikan ko kayo. Mahal na mahal kita. Maigpit na niyakap ni Gido ang asawa bago umalis. Habang sakay ng motor, pilit niyang nilalabanan ang kabang umaahon sa dibdib. Binilisan na niya ang takbo para marating na kaagad ang lugar na nakalagay sa sulat. Alam niyang si Mang Kanor ang may pakananon. Pagdating sa lugar, maingat niyang tinahak ang makipot na daan. Isang abandonadong pabrika ang lugar. Pilit niyang nilalabanan ng takot na unti-unti nang bumabalot sa kanya. Habang patuloy sa paglalakad, panaybugan niya ng hangin. Gido, buti dumating ka. Napahinto si Gido sa paglalakad. Mas naging alerto siya sa mga puntong ito. Diretso siyang tumayo nang mamataan si Mang Kanor na marahang lumalapit sa kanya. Mabuti naman at nakarating din kayo, Kapitan. Ano, papatayin mo rin ba ako? Katulad ng ginawa mo sa mga magulang ko? Hindi naman kita sasaktan kung papayag ka sa gusto ko, Gido. Ganyan ang gusto ko. Lalaki sa lalaki. Marunong tumpad sa usapan. Sabihin nyo na kung ano kailangan nyo. Ayoko ng maraming paligoy-ligoy. Manahimik ka na. Yun lang ang gusto ko, Gido. Kalimutan mo na ang gulo sa pagitan natin. 10,000 kapalit ang pagtikom ng bibig mo sa paninira sa akin. Binibili mo ba ako, Mang Kanor? Gusto mong kalimutan ko ng pagpatay mo sa mga magulang ko? Bakit kasi hindi mo pa aminin? Oo, inaamin ko na, Gido. Ako ang pumatay sa mga magulang mo. Nadamay lang naman ang nanay mo eh. Katulad mo rin kasi siyang sumbongero. Maraming dada. Dapat lang sa kanya yon. Hindi na nga nakabayad ng utang tapos sisiraan pa ako. Ang kapal talaga ng pagmumuka. Ano? Putya, demonyo ka, Mang Kanor. Ang dapat sa'yo mamatay eh. Talagang ang ikaw ang pumatay sa kanila. Mabilis na binunot ni Gido ang patalim sa kanyang tagiliran at saka sinukod si Mang Kanor. Pero bago siya makalapit rito, merong mabigat na bagay ang humampas sa kanyang ulo. Unti-unting nawalan ng malay si Gido.
Pero hindi niya malilimutan ang matandang nakasilip mula sa hindi kalayuan hanggang tuluyan ng magdilim ang lahat. Nagising na lamang si Guido sa isang madilim na kwarto. Nakaupo sa plastik na bangko habang nakapulupot sa kamay at paa ang lubid. Utya, nasa kayo? Magsilabas kayo! Tandaan nyo, mga walang ya! Lumabas kayo! Nakangiting tumayo si Mang Kanor sa upuan na nakapwesto sa isang madilim na sulok ng silid. Buong tapang itong sumulpot sa kanyang harapan. Ngising aso nitong tinitigan si Guido. Sabi ko naman sa'yo ako tatapos sa'yo kung hindi ka mananahimik, Guido. Bakit ko atrasan na isang kagaya mong kulubot? Mang Kanor, mukhang hindi ka marunong lumaban ng patas Akala ko ba, lalaki sa lalaki. Bakit may dala kang tao? Sabihin mo, naduduwag ka lang? Buong lakas sa pinagsusuntok ni Mang Kanor ang mukha niya. Dahilan para magdugo ito, ngunit hindi pa rin matinag-tinag si Guido sa lahat ng yon. Kahit pa hindi masukat ang sakit na ibinibigay nito sa bawat pagtama sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Utsa ka. Ngayon, tandaan mo mukhang ito. Itong kulubot na ito, ang hari sa lugar na ito. Naintindihan mo? Ang mga katulad mo, walang lugar dito. Angal ka. Kahit ano pang sabihin mo, kulubot ka na. Malakas lang naman ang loob mo dahil sagot ka ni Mayor hindi ba? Susuntukin pa sana siya ni Mang Kanor, ngunit pinigilan ito ng isa sa mga tauhan nito. Nakapinta ang pagkataranta sa mukha nito at sinabi sa kanya na mayroong mga rumorondang tanod sa labas kaya't dali-daling tumakas sa mga ito. Nakahulupaypay na si Guido sa kinauupuan. Naubos na ang kanyang lakas sa puwersang hatid ng kamao nito. Pero pilit pa rin niyang kinakalag ang mahigpit na pagkakatali sa kanya. Nang laki ang kanyang mga mata nang sumulpot ng matandang lalaki sa kanyang harapan at mabilis na kinalagan siya sa pagkakatali. Sino po kayo? Bakit kayo nandito? Hindi ito ang oras para magtanong. Halika na. Tumakas na tayo rito bago ka pa nila balikan. Bilis! Inalalayan siya nito palabas ng abandonadong pabrika. Tinahak nila ang damuhan sa likod ng gusali para hindi makita ng iilang mga tanod. Batid kasi nilang dalawa nakakilala ng mga ito si Mang Kanor. Kaya't hindi magtatagal ay makukuha nilang muli ito. Isinakay na matandang lalaki si Guido sa kariton na hinihila ng kalabaw at dinala sa bahay na gawa sa kahoy. Nagmamadali nitong tinapalan ng mga may init na dahon na may langis ang mga pasa niya sa katawan. Matapos ay pinagpahinga na muna siya. Ilang minuto lang naman ang nakakalipas nang imulat ni Guido ang mga mata. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Sino ba kayo? Roldan ang pangalan ko, Guido. Siya nga pala, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos naman Mang Roldan. Teka, bakit ba niyo ako kilala? Paano niyo po nalaman na nandun ako sa pabrika? Lahat naman ay nakakilala sa iyo, Guido. Sa mga pag-iiskandalo mo pa lang kay Kapitan, kilalang kilala ka na. Isa pa, hindi kita intensyong iligtas. Kung tutusin, wala akong pakialam sa iyo Matagal na akong tumigil sa mga kaguluhan. Magmula nang tumuntong ako sa edad na 50. Hindi ko lang matiis na magbulag-bulagan sa mga nangangailangan ng tulong. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Roldan? Dati na ako nasangkot sa pang-aabusong ginawa ni Kapitan. Pinili ko lang na manahimik dahil sa takot na baka idamay niya ang asawa at anak ko. Sa katunayan, bilib ako sa iyo dahil sa angking katapangan mong lumaban para sa iyong karapatan. Pero mag-iingat ka dahil pader ang kinakalaban mo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung hustisya sa pagpatay niya sa tatay ko. Hindi naman din tama na ilagay mo ang hustisya sa iyong mga kamay, Guido. At anong tama? Magsumbong sa mga pulis na tauhan din ng mga may hawak sa kanyang politiko? Mang Roldan, alam kong naiintindihan mo ko. Sa panahon ngayon,
Wala ka mapapala kung hindi mo ilalagay ang batas sa iyong mga kamay. Naiintindihan kita, Gido. Ang nais ko lang sabihin, kung ilalagay mo ang hustisya sa mga kamay mo, nasisiguro mo bang magiging handa ka sa kung anumang bawi ang igaganti nila sa'yo? Kakayanin mo bang banggain sila? Dinukot ni Roldan ng maliit na batong itim sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Napakunot naman ng noo si Gido. Kinilatis ng kanyang paningin ang bagay na yon bago tuluyang kinuha sa palad nito. Ano po ito, Mang Roldan? Itago mo yang Gido. Malakas ang kapangyarihan na tinataglay ng batong yan. Lunukin mo lang ang batong yan tuwing kinakailangan. Ano? Para saan naman po ito? Kung agimat po ito, sa inyo na lang. Ganyan din ang tatay ko. Pero hindi siya nito na... Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga agimat. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Gido. Ang batong ito, hindi agimat kung hindi mutya ng mga aswang. Magiging aswang ka kapag nilunok mo ito. Ano? Aba, hindi pa ho ako nasisiraan ng bait para gawin yan. Hindi ho. Pasensya na pero kailangan ako ng asawa ko. Sige na ho, mauna na ako. Marang umupo si Gido at kinuha ang natitirang lakas para maglakad pababa sa hagdan. Ngunit napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang tinig ni Roldan. Iniinda pa rin niya ang pananakit ng katawan. Yang nararamdaman mo, yan ang magpapahina sa iyo, Gido. Napahinto si Gido sa paglalakad at saka marahang nilingo na matanda. Puno ng pagtataka ang kanyang isipan dahil kung makapagsalita ito, ay akala mo matagal na silang magkakilala. Nagsalubong na lang ang mga kilay niya. At anong gusto nyo? Hayaan nyo na lang na balikan ng asawa ko ng mga demonyong yon? At sa tingin mo naman ay may liligtas mo ang mga mahal mo sa buhay. Kung sa una pa lang ay dihado ka na. Tingnan mo sarili mo, nakakaawa ka. Nagpantig ang kanyang mga tenga dahilan para ikuyom ang mga kamao at pinalagutok ang leeg. Handa na siyang pabagsakin ang nasa harapan. Higit sa lahat ay ayaw niya ang minamaliit ng kapwa lalaki. Bawiin mo sinabi mo. Ikaw, anong alam mo? Wala kang alam sa buhay ng ibang tao, Mang Roldan. Kung ganon, isa kang mangmang. Mas nauna kong kalabanin sila, Gido. Pinili ko lang na manahimik sa ngalan ng pamilya ko. Ngayon, kung ang damdamin mo pa rin ang susundin mo, sige, pumunta ka ron. Hayaan mong ikaw ang maglagay sa kapahamakan para sa pamilya mo, Gido. Hindi ako ang kalaban mo rito. Tandaan mo yan. Marahas siyang itinulak ni Roldan. Nasa po rin ito ang dibdib sa pagkahingal. Hindi naman sinang-ayunan ni Gido ang sinabi nito. Sa kabila kasi na nagbabadyang kapahamakan para sa kanya, ay nais niyang mabantayan ng asawa. Pero inaamin niya na merong kirot ang dulot ng mga sinabi nito. Hindi na lamang siya kumibo dulot ng pagkapahiya. Pasensya na sa inasal ko, Mang Roldan. Wala yung Gido. Maniwala ka man o hindi, gusto ko lang tiyakin ang kaligtasan niyo. Alam ko na ang ugaling meron sila. Kaya mabuti pa ay magpalipas ka muna rito ng ilang araw habang nagpaplano tayo. Sige po, Mang Roldan. Pero maaari niyo bang bisitahin ng asawa ko? Gusto ko lang masiguro na ligtas sila. Nagkasundo ang dalawa. Makalipas ang kalahating oras, hindi mapakali si Gido sa batong ibinigay nito. Pinagtataka niya kung saan ba ito nakuha dahil sa iba ang itsura nito at hindi ito basta-basta bato lamang. Mang Roldan, saan niyo pala ito nakuha? Kapag sinabi ko sa iyo, may papangako mo ba na hindi mo ipagkakalat? Aba naman, siyempre naman. Hindi ko pagkakalat yun at makakaasa kayo. Noong 18 pa lamang ako ay nagtatrabaho ko sa lumang mansyon kasama ni Lolo. Hardinero ang trabaho namin noon. At sa tuwing Sabado naman ay nangangatulong ako sa mansyon. Yang batong yan ay nakita ko sa kwarto ni Doña Marquesa. Siya yung pinagbibintangan na aswang noon na pumapatay sa mga kalalakihan. Ano? Ibig sabihin ay ninakaw niyo ito? Hindi ko intensyon na nakawin.
Ang tanging gusto ko lamang ay ang mabawi ang sumpa sa kanya na siyang unti-unting kumikitil sa karamihan sa baryo. Kaya lang Po ano? dumating sa puntong nalaman ni Doña Marquesa na ninako kong maitim na sumpa sa kanya. At hindi rin nagtagal ay napatunayan ng mga taong siya ang pumatay sa mga binata roon. Binuhusan ng asido ang kanyang muka. Ano? Oo, Gido. Sa matinding galit ng mga tao, yun ang nagawa nila. Nagpakamatay si Doña Marquesa dahil sa pangungutya ng tao sa kanya. Kaya ako na ang nagsasabi sa iyo, huwag mong hayaang galit ang magibabaw sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Hindi na muling nakapagsalita pa si Gido dahil sa napagtanto niyang tama ang mga payo ni Roldan. Ngunit natitiyak niya na mahihirapan siya sa pagsunod sa mga ito. Dahil maikli lamang ang pasensya niya at sagad na ito kay Mang Kanor. Ngayon pang nalaman niya na may kinalaman ito sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, ay sisiguraduhin niyang may kalalagyan ito. Lumipas ang gabi, ngunit hindi man lang dinapuan ng antok si Gido. Dahil sa pag-aalala sa asawa, kaya't nang sumikat ang araw, ay ibinili niya ito kay Roldan upang kumustahin, ngunit halos gumuho ang buong mundo niya nang malaman ang isang mabigat na balita. Gido! Oh, bakit to? Anong nangyari? Ang asawa mo, Gido, nasa ospital siya ngayon. Ano? Bakit? Mang Roldan, anong nangyari kay Cheryl? Nakausap ko ang mama niya. Nakunan daw siya kagabi. Kakahanap sa iyo, Gido. Kailangan kanya. Nasuntok na lamang ni Gido ang haligi ng bahay dahilan para lumusot doon ang kanyang kamay. Nagngangalit siya sa galit at tagwala. Nang may masmasan, kagad siyang dumiretso sa ospital kung saan isinugod si Cheryl. Dala-dala na matinding bigat ng kalooban sa pakiramdam niya ay tila binawian siya ng kapasidad na maging ama. Nadatnan niyang nakasandal ang asawa sa headboard ng kama. Nakatulala at malalim ang iniisip. Kagad na bumuo sa mga luha nito nang makitang papalapit dito. Hindi ito nakapagsalita kaagad. Umiyak lang siya ng umiyak. Mahal, anong nangyari? Bakit ka nakunan? Mahal ko, pasensya na. Hindi ko kinaya. Sobrang nag-aalala ko sa iyo eh. Si Mang Kanor ba ang responsable sa pagkawala ng anak natin? Sabihin mo kung siyang... Si Kapitan, mahal. Sumugod siya kagabi at sinabi sa akin na patay ka na raw. Mahal, natakot ako kaya ako nakunan. Napakawalang iya talaga niya. Isinusumpa ko siya, hayop siya. Mahal, nawala na tayo ng anak. At hindi ko naman nahayaan na pati ikaw ay kuhanin na rin nila sa akin. Delikado na para sa'yo. Umiling si Gido habang matiim na nakatitig sa sahig at pinag-iisipan kung ano ang igaganti kay Mang Kanor. Pilit siyang pinipigilan ng asawa dahil sa takot na maaaring mangyari sa kanya. Hindi pwede, mahal, na hindi ako makaganti sa kanya. Hindi ko palalampasin ang lahat ng ito. Tinanggalan nila ako ng karapatan maging ama. Walang iya sila. Kido, bakit ka naman oh? Ngayong nakabalik na si Kapitan sa pwesto, sigurado kung siya na naman ang mag-ahari dito. Kayang-kaya kanyang ipapatay. Wala akong pakialam, Shirley. Ngayon nakunan ka na, ay para na nila akong pinatay. Pinatay nila ang anak natin, mahal. Ngayon ay gusto mong manahimik ako? Hindi. Ilalaban ko ang nangyaring ito. Matinding galit ang mababakas sa buong pagkatao ni Gido nang makaalis ito. Gayunpaman, siniguro niya sa asawa na babalik siya. Pansamantala naman siyang umuwi sa bahay ni Roldan para ihanda ang kanyang mga gamit. Para ihanda ang kanyang mga gagamitin. Hinasa niyang itakat sinigurong masasagad ang pagkatalim nito. Lumipas sa mga oras hanggang sa sumapit na ang gabi. Mag-isa siyang rumonda paikot sa kanilang barangay para tambangan ang mga gumawa ng malagim na trahedya sa kanyang asawa. Masusing pinlano ni Gido ang lahat.
Nagpadala siya ng mensahe sa opisina nito para muli silang magkita ng mga ito sa lumang pabrika kung saan siya binugbog. Mas umapoy ang galit niya sa tuwing makikita at maaalala ang pang-aabunsong ginawa ni Mang Kanor sa kanya sa lugar. Ilang saglit pa ay nakarinig na siya ng tunog ng mabibigat na yabag mula sa hindi kalayuan. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagkatakot dahil sa pagiging kampante sa mga patibong na inihanda niya para sa mga ito. Sinundan niya ng mahinang sipol ni Guido ang paghagis niya sa lata malayo sa kinaroroonan niya. Manang-mana talaga kayo sa kapitan yung duwag. Nakarinig si Guido ng sunod-sunod na putok ng baril. Dahilan para magdaan siya sa likod ng gusali para pasukin ang susunod na pinto. Doon niya sasalubungin ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali dahil pagkapasok pa lang niya ay bumulaga na sa kanyang harapan ang isa sa mga tanod kung kaya't maras niya itong pinagtatataga. Damang-dama ang gigil sa bawat pag-umang ng talim ng kanyang itak sa iba't ibang parte ng katawan nito. Sa kabilang banda naman ay narinig niya ang palahaw ng kasamahan nito. Sarkastikong ngisi ang iniwan niya bago tuluyang umalis sa lugar. Nakasalubong niya ang matandang si Roldan na magdaan siya sa likod ng pabrika. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. Guido, putya, bakit puro dugo ang damit mo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat sa'yo ko yan itanong? Ha? Alam kong may ginawa ka, Guido. Huwag mong sabihin pumatay ka. Ano naman kung sabihin kong pumatay ako? Gumanti lang ako, Mang Roldan. Kung tutusin, ulam pa nga eh. Ano? Diyos ko, mahabagin. Bakit ka gumawa ng ganito? Sabi ko naman sa'yo mas malalagay sa peligro ang buhay mo. Wala no akong pakialam. Mang Roldan, hindi ko hayaang may iba pang magdusa dahil sa kagagawan nila. Itinulak ni Guido ang matanda palayo sa daraanan niya. Nang makauwi ay agad siyang naligo para matanggal ang mga natuyong dugo na tumalsik sa kanyang katawan. Ramdam niya ang saya sa ginawa at pakiramdam niya unti-unti nang natutupad ang pangarap niya makaganti. Pero alam niya sa sariling kulang pa ang 2 buhay na kanyang binawi. Makalipas ang ilang araw, napagdesisyonan na ni Guido na lumantad sa kanyang mga kabarangay matapos makarating ang balita na ipinagbibili ang lupain ng mga magsasaka. Matapos ihatid ang pagkain sa asawang si Shirley, ay dumiretso siya sa bukid. Doon ay nadatnan niya ang mga tauhan ni Mang Kanor na binabakuran ng paligid ng lupain. Aba talaga naman, mukhang hari ka na talaga dito ah. Hari ng mga kurap. Ang kapal naman ng mukha mo para magpakita sa harapan ko, Guido. Matapos mong patayin ang mga tauhan ko. Sarkastikong ngumisi si Guido at saka buong tapang na lumapit kay Mang Kanor. Hinagod ng tingin ang buong pagkatao nito at saka dumura. Paano ka naman nakasiguro na akong pumatay sa mga tanod mo? Una sa lahat, ikaw ang may atraso sa akin. Ikaw ang rason kung bakit nakunan ng asawa ko. Guido, alam mo naman na kaibigan mo ko. Siyempre, iniligtas lang kita sa asawa mo. Alam naman ng lahat na napulot mo lang ang asawa mo sa bar, hindi ba? Nag-init ang punong tenga ni Guido sa narinig kaya't nasuntok niya si Mang Kanor. Dahilan para bumagsak ito sa lakas ng kamao niya. Kaagad siyang inawat ng mga tauhan nito pero ginamit niya ang natitirang lakas para tadyakan pa ito sa tiyan. O ano ba? Tumigil ka na nga! Ako? Titigil? Naririnig mo ba yung sinabi mo? Mahal, siya ang pumatay sa anak natin. O Guido, pero hindi naman solusyon ang pagiging desperado mo para makaganti. Marami pang paraan, mahal. Ayoko na mapahama ka pa. Pwede bang wag mo akong pakialaman? Alam ko kung anong ginagawa ko, mahal. Diyan ka na nga. Ikaw na nga ito ay ginaganti. Wala siyang paalam na tumalikod sa asawa tsaka dumiretso sa bahay ni Roldan. Naabutan niya itong nagsisibak ng kahoy pero hindi man lang niya ito pinansin at dumiretso na sa loob ng bahay. Hindi na maintindihan ni Guido ang sarili. Alam niyang binabalot na ng galit ang kanyang puso't isipan. Nung merong Guido, mukhang bad trip ka. Putya, pati ba naman si Shirley? Nalalaso na ang utak? Parang pinagtatanggol pa niya yung Mang Kanor na yun eh.
Ano ka mo, Gido? Tingin ko pa lang sa asawa mo mukhang hindi siya makakagawa ng masama. Isa pa, alam kong alam mo kung bakit nagkakaganyan ang asawa mo. Nung minsan kumustahin ko siya, sabi niya matagal ka na rin niyang pinatitigil sa pagiganti mo. Pero ni isang beses ay hindi mo siya pinakinggan. Kasi nga, madali lang sa inyo sabihin yan. Dahil hindi kayo ang nawalan ng mga magulang Sa totoo lang, gungguho na ang mundo ko. Gido, maniwala ka. May hangganan din ang lahat. Kailan? Kapag namatay na kami lahat? Kapag napasa kami na niya ang mga lupa rito? Umiling na lamang si Roldan sa sinasabi niya. Alam nitong tuluyan ng binalot ng galit ang puso't isipan niya. Parang gusto niya tuloy pagsisihan na binigay dito ang batong mutya. Parang binagsakan ng langit at lupa ang nararamdaman niya. Ganoon kahirap mawala ng anak, lalo pat yun ang pinapangarap niya noon pa. Nang sumapit ang 6:00, ay muli na namang naghanda si Gido. Palabas na siya ng bahay na makita ang asawa palapit sa kanya. Gido, hintayin mo ako saglit lang. Anong ginagawa mo rito? Baka may makakita sa'yo. Kaya ba hindi ka umuwi kasi nandito ka tumutuloy? Walang iya ka. Sino kinakasama mo? Ano ka ba? Wala akong ibang babae, okay? Nagkakamali ka ng iniisip. Walang iya ka. Bago pa siya masampal nito, ay kagad niya itong niyakap ng mahigpit nang magsimula itong humagulgol. Meron siyang dahilan para hindi tumira sa iisang bahay kasama ang kanyang asawa. Yun ay gusto niyang panatilihin ang kaligtasan nito. Pero huli na ang lahat. Dahil pati ang sanggol na walang muwang ay nadamay na sa nag-aapoy na galit sa pagitan nila ni Mang Kanor. Sa hindi kalayuan ay nakarinig sila ng sigaw mula kay Roldan, dahilan para mahinto ang pag-uusap nila. Gido pa! May mga kalaban! Mabilis na naiyuko ni Gido ang ulo at inalalayan ng asawa. Kagad siyang napakunot ng noo nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis niyang kinuha ang itak sa ilalim ng lamesa at malakas na isinara ang pintuan. Kumari pa sila ng takbo papunta sa likod ng pintuan. Mahal, tumakas ka na. Tumakas na kayo ni Mang Roldan. Ano? Pwede mahal. Paano ka? Halika na, Gido. Nakita ko sila. Isang grupo makakalaban mo ngayong gabi. Paniguradong napapalibutan lang nila tayo. Hindi, kayo na lang ang tumakas. Ako ang gusto nila. At kung sasama pa ako sa inyo, baka madamay kayo. Mahal, hindi pwede. Kailangan kasama ka namin. Mahal, sige na. Makinig ka na. Ipinapangako ko babalik ako. Promise, babalik tayo sa dating relasyon natin. Niyakap na lang niya ang asawa at saka tumakbo palayo sa mga ito. Kahit ayaw niyang malayo kay Shirley, ay wala siyang pagpipilian dahil sa takot na baka pati ito ay madamay. Hindi naman din ganun kalayo ang pabrika kung saan sila unang nagkita ni Roldan. Kaya't doon siya dumiretso para lamang mailayo sa dalawang kasama ang grupo ni Mang Kanor. Nang makarating siya doon, ay kaagad na naganap si Gido na mapagtataguan. Huli ka, Balbon! Anong akala mo? Palalagpasin ko ang lahat ng ginawa mo? Halos masira ang pangalan ko, Gido! Sa dami ng nasirang buhay dahil sa'yo, kulang pa yan. Sa lahat, Kapitan, ikaw ang walang pakialam sa nasasakupan mo. Sa bagay, magtataka pa ba ako kung puro ka pera? Sige lang, Gido. Magsalita ka pa. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin dahil pinapangako ko na hindi ka nasisikatan ng araw dito. Talaga lang Ganyan na ganyan kakapal ang pagmumukha mo, Mang Kanor. Hindi ka na nahiya? Politiko ka? At dapat ikaw ang unang tumutulong pero ano ginagawa mo? Perwisyo ka sa buhay namin. Talaga. Huwag ka mag-alala. Isa sa atin ang may iwang buhay ngayong gabi. Swerte ka na lang kung mapupuruhan mo ako. Kung ganun, sige. Mas maganda pa nga kung tapusin na natin to. Biglang napayako si Gido sa putok ng baril nito. Mabuti na lang at tumama lang ito sa tabla na pinagtataguan niya. Maras niyang binunot ang itak sa tagiliran at mabilis na nakatakbo palayo sa kinaroroonan nito. Walang mababakas sa pagkatakot sa kanya dahil sa pinangunahan siya ng galit dito.
Umuugong ang bawat pagputok ng baril nito sa loob ng abandonadong pabrika. Sa kabilang banda, alam ni Guido na wala siyang laban dito. Walang may bubuga ang dala nitong itak sa baril nito. Anda, uugod-ugod ka na talaga. Umaasa ka lang sa baril mo? Putya, sa pagkakataong ito, nakaligtas ka, Guido. Pero sisiguraduhin ko mapupuruan kita sa natitira mga bala ng baril ko. Guido! Nanlaki ang mga mata ni Guido nang marinig ang pagtawag ng asawa. Kagad niya itong sinilip mula sa pinagtataguan. Shirley, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa iyo umalis na kayo? Kapitan, anong ginagawa niyo? Bakit po may baril kayong hawak? Malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa lugar nang higitin ni Mang Kanor ang braso ni Shirley. Hindi nagdalawang isip si Mang Kanor na itutok ang baril dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Guido nang makita ang nangyari at napasuntok na lang sa pader sa galit. Guido, kita mo ba ito? Ano, hanggang sana abot ang katapakan mo ngayon? Wag na wag mo sasaktan ng asawa ko, Mang Kanor. Hindi naman kung susuko ka. Putya, bakit kailangan mo mandamay na ibang tao? Talagang wala kang kasing sama. Guido, tumatagal na ang usapan natin eh. Ano, susuko ka ba kapalit ng asawa mo o hindi? Guido, huwag ka susuko. Papatayin ka niya. Putya, Shirley. Eh kung ikaw ang patayin ko, tumigil ka na, Mang Kanor. Sige na, susuko na ako. Maraan siyang humakbang palabas sa pinagtataguan at saka itinaas ang kamay para sumuko kay Mang Kanor. Napakagatlabi siya dahil sa pinipigilang galit na nararamdaman. Nakarinig siya ng pagputok ng baril. Dahilan para mapahinto at nang maibaba ang paningin ay nakita niya ang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang tiyan at unti-unting bumagsak mula sa pagkakatayo. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata nang makita ang asawa na humahagulgol. Kahit alam niyang nadaplisan lamang siya ay ramdam niya ang sakit na hatid nito. Ano Guido? Tumayo ka. Ngayon mo ako harapin. Mang Kanor, tag na loob. Lubayan mo ang asawa ko. Kapitan, huwag niyong patayin ang asawa ko. Nagmamakaawa ako. Ano? Niloloko mo ba ako, Shirley? Alam mo naman ang naging epekto ng paninira niya sa akin, di ba? Dapat ganito ang ginagawa sa mga taong katulad niya. Naglakad ito palapit sa kanya at marahas na pinagtatadyakan ng sugat niya. Tumatagaktak ang pawis ni Guido sa sakit at tapdi na dulot nito. Pakiramdam niya ay unti-unti nitong inuubos ang kanyang natitirang lakas. Ngunit hindi pa ito nakontento at kumuha pa ng 2x2 at saka ay pinaghahampas sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay napuno na ng dugo ang katawan ni Guido. Tanging iyak na lang ang nagagawa ni Shirley habang pinapanood kung paano bugbugin ang asawa at dumating sa puntong hindi na ito makatiis pa kaya't mabilis na tumakbo palapit sa kinaroroonan ni Mang Kanor at saka ito pinagsusuntok. Shirley, tumigil ka. Kasalanan ng asawa mong lahat ng ito eh. Isa pa, dapat lang siyang manahimik dahil sinira niyang pangalan ko. Ano? Hindi ho ba kayong sumira sa pamilya ni Guido? Napatungo na lamang si Mang Kanor sa sinambit nito. Wala sa pag-aakala nito na sasabihin ni Shirley ang mga masasama niyang gawi. Dahilan para mag-init ang punong tenga nito at marahas na itinutok ang baril kay Shirley. At talaga naman nakikialam ka na rin, Shirley, ngayon? Sige! Sunod-sunod na putok ng baril ang tumama sa parte ng katawan ni Guido. Mabilis na umagos sa mga dugo sa sahig mula sa kanyang katawan. Napaluhod na lang si Shirley sa panlalambot na makitang nag-aagaw buhay ang asawa. Marahan niya itong nilapitan at niyakap ng maigpit. Guido! Please, huwag mo akong iiwan. Pagos ang luha ni Guido mula sa kanyang mga mata. Marahan niyang iniangat ang kamay para himasin ang mukha ni Shirley. Hindi siya makapagsalita dahil nagkukulang na sa hangin ang kanyang katawan. Pilit na napatayo si Shirley sa pagkakaupo nang hilahin ni Mang Kanor ang kanyang buhok. Pinaglayo ni Mang Kanor ang dalawa. Yarap tong ginawa mo. Ah, talaga? Well,
Dapat nga magpasalamat ka dahil akong tumapos sa buhay ng rebelde. Sus, baka nga kasabot ng NPA ang asawa mo eh. Demonyo ka, Kapitan. Pinatay mo ang asawa ko. Nabigla si Mang Kanor nang mapatingin sa pwesto kung saan inaakalang binawian ng buhay si Gido. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makitang nawalang parambula ang bangkay niya. Putya, hindi maaari. Nasaan yun? Patay na siya. Hindi na nakakibo pa ang dalawa sa pagkagulat at kaagad na hinanap ng paningin si Gido. Ngunit kahit anong hanap nila ay hindi nila ito makita. Halos masira na ang bait ni Mang Kanor dahil hindi ito makapaniwala sa nangyari. Mang Kanor, tapusan mo na. Putya, hindi pwede. Paano ka nakabangon na parang walang nangyari? Balisa na si Mang Kanor na magsimula itong tumakbo palayo sa kinaroroonan nila at napaupo nang maharang siya ni Gido. Namumula ang mga mata nito at may matutulis na mga pangil at malalagaring ngipin. Sa isang iglap, naging nakakatakot ang kanyang anyo na nababalutan ng makakapal na balahibo. Oh, ganyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Aswang! Aswang! Mabilis na nakarating si Mang Kanor sa kinaroroonan ni Shirley na ngayon ay hindi rin makapaniwala sa nakikita. Niyugyug nito ang mga braso ni Shirley at parang batang natataranta sa pagkatakot. Naihin na rin ito sa pantalon. Akala ko ba lalaki sa lalaki? Bakit takot na takot ka ngayon? Gido, patawad. Sorry na sa mga kasalanan ko. Promise, buhayin mo lang ako. Pagbabayaran ko lahat ng ginawa ko. Dapat lang, Mang Kanor. Bago tayo makalabas dito, gusto ko aminin mo ang lahat ng kasalanan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran lahat ng kasalanan ko. Nanginginig itong lumod sa kanyang harapan para humingi ng pangalawang pagkakataon. Kagad naman siyang niyakap ni Shirley ng mahigpit at hindi nagtagal ay nakarinig na sila ng ingay mula sa mga tao sa labas. Doon ay walang malay na bumagsak si Gido. Nagtataka naman si Shirley nang makitang mailuwa nito ang itim na bato kaya't kaagad niyang pinulot at ipinamulsa. Oh Shirley, anong nangyari kay Gido? Diyos ko mahabagin, tulungan po ninyo sila. Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako! Aswang yung si Gido! Mga pulis! Dakpin niyo yan! Pinusasan si Mang Kanor ng mga ito at dinala sa presinto. Doon ay natagpuan nito ang mga naghihintay ng mga tao na nagawa nito ng kasalanan. Kinabukasan ay nagising na lamang si Gido sa kama ng kanilang bahay. Nang hipuin niya ang mga parte ng katawan at nakitang walang sugat ang mga ito, kundi mga peklat lang. Tulong! Anong ginawa ko? Mahal, nasan ka? Gido, kumalma ka muna. Wala rito ang asawa mo. Bumili lang ng pagkain sa labas. Ano po nangyari, Mang Roldan? Bakit wala man lang akong kasugat-sugat? Gido, tulad ng sabi ko sa'yo, makapangyarihan ang batong ipinahiram ko sa'yo. Ano ho? Ano po bang nangyari? Sabi ng asawa mo, bigla ka na lang daw nawala nung subukan siyang bugbugin ni Kapitan. At na makabalik ka, ay namumula na ang mga mata mo. Opo, naalala ko po yun. Napatay ko ba si Mang Kanor? Hindi. Mabuti na lang at sinunod mo ang sinabi ko sa iyong huwag magpalamon sa galit. Nasa ospital siya ngayon dahil sa sugat na kanyang natamo. Ligtas po ba kami, Mang Roldan? Nagtagumpay ba ang pagliligtas ko sa barangay natin? Umaasa ako na sana ganyan ang mangyari. Huwag ka mag-alala. Marami ang tumistigo sa kasamaan niyang si Kapitan. Kaya't magiging maayos din ang lahat. Wala ka nang dapat ipag-alinlangan pa. Maraming salamat ho. Mahigpit na niyakap ni Gido si Roldan dahilan sa pasasalamat niya na nailigtas nito ang kanyang buhay. Iniabot naman sa kanya nito ang mutya ng mga aswang nang matapos ang pag-uusap nila, dahilan para balutin siya ng pagtataka. Gido, alam ko na ikaw ang karapat-dapat na mga laga sa mutya ng mga aswang. Lagi mong tatandaan na dapat siyang ginagamit sa tama, ha? Mang Roldan, hindi ko yan matatanggap. Dahil katulad ni Mang Kanor, nagkasala rin ako. Alam ko,
Sinusubok lang kita kung aaminin mo ba ang kasalanan mo. Alam ko karapat-dapat ka para sa batong ito. Siyempre naman, Mang Roldan, kahit sinong tao ay hindi dapat makulusot sa batas. Kapag nagkasala, dapat na pinagbabayaran. Natutuwa ko dahil sa kabila ng pinagdaraanan mo ay hindi mo hinayaang manaig ang kasamaan. Ngunit huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Tutulungan kita sa pagsuko sa kapulisan. Maraming salamat to, pero gusto kong tulungan po ninyo ako magpaliwanag kay Shirley. At kapag dumating sa point na makulong ako, sana'y alagaan niyo siya. Huwag ka mag-alala, Guido. Ako ang bahala sa asawa mo. Tutulungan kita hanggang sa makalaya ka muli. Makalipas ang ilang araw ng pagpapagaling ni Guido, galing sa trauma na kanyang natamo, ay napagpasyanan niyang sumuko para pagbayaran ng mga kasalanan. Doon ay kaagad siyang dinakip ng mga pulis para ikulong. 10 taon ang ipinataw sa kanyang pagkakakulong at kahit pa magkalayo silang mag-asawa ay mas napagtibay ang kanilang relasyon. Dahil halos araw-araw din silang nakikita. Binibisita siya ng mga ito palagi. Sa kabila ng lahat, napagtanto ni Guido na hindi solusyon ang pumatay ng tao para lamang makaganti. Dahil ang tunay na pagiganti ay ang ialay sa Panginoon ng lahat. Mabilis na lumipas sa mga taon hanggang sa dumating na nga ang araw ng paglaya ni Guido. Mahal, sa wakas malaya ka na. Ito na yun, mahal. Maraming salamat sa paghihintay mo sa akin. Ano ka ba, mahal? Walang anuman yun, no? Hindi mo rin naman ako iniwan nung panahon na ako ang nangangailangan. Dumiretso sila sa presinto kung saan nakakulong si Mang Kanor. Si Guido na ang nag-insist na puntahan yun upang kausapin. Bumuhos kagad ang mga luha ni Mang Kanor na makita sila at kaagad na niyakap ng mahigpit si Guido. Mang Kanor, kumusta ang lagay mo rito? Maayos naman ako, Guido. Ikaw, kumusta ka na? Maayos naman po, Mang Kanor. Ayoko po sanang umalis dito sa barangay natin na hindi tayo nagkakausap eh. Maski ako rin. Gusto kita makausap, Guido. Kahit alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa pamilya mo at sa ibang mga nasasakupan ko. Gusto kong mag-sorry sa lahat na pinagsisihan ko ang lahat ng iyon. Mang Kanor, pinapatawad ko na po kayo. Talaga? Kung ganon, maraming salamat, Guido. Tatanawin kong napakalaking utang na loob sa iyo. Sasamantalahin ko ang pagkakataon na ito para makapagbagong buhay. Dapat lang ho, Mang Kanor. Isa pa, matatandaan na tayo eh. Dapat siguro magpatawaran muna tayo bago mag-iwahiwalay ng landas, di ba? Ako po, naniniwala ako na lahat ng tao ay maaaring magbago. Kaya't enjoyin nyo na yung buhay nyo. O sige po, mauna na kami. Nang makapagpaalam si Guido, ay kaagad nilang pinuntahan ang sementeryo kung nasa nandun nakalibing ang anak at nadatnan doon si Roldan. Malaki na rin ang itinanda nito at may bitbit na tungkod. Mang Roldan, maaari ko ba kayo maistorbo? Guido, aba, nakalaya ka na. Kumusta ka na ba? Pasensya ka na kung hindi na kita nadadalaw Alam mo naman, naka-hospital ko lang. Walang anuman po yun, Mang Roldan. Dapat nga ho, magpahinga na kayo eh. Pahinga? Aba, may rayuma lang ako pero malakas pa tong katawan ko. May makakapagpabagsak pa nga ako ng 3 lalaki. Ipinakita nito ang mga punching skills sa hangin sa kabila ng panginginig ng kamao nito, dahilan para magtawanan ng 3. Nag-alay naman siya ng kandila at bulaklak nang gumamela sa anak at saka naupo sa harapan ng maliit nitong nicho. Ay, grabe anak. Ang dami nang nangyari. Kung nagkataong nabuhay ka nasa 10 taong ka na rin pala, no? Sigurado akong kasing ganda mo ang mama mo, anak. Salamat Kasama ka sa bumuo ng mga pangarap naming dalawa. Sa inyo ko naranasan ang tunay na saya na akala ko kahit kailan hindi ko mararanasan. Pulero ka pa rin din, mahal. Pero alam ko na may halong katotohanan yan. Saan man naroroon ang anak natin, masaya siyang nakatingin sa atin. Anong bulero?
Totoo naman, no? Ikaw talaga, sa harapan ng anak natin, gaganyanin mo ako. Anak ko, ang nanay mo, oh. Nanlaki ang mga mata ni Shirley nang maglabas si Guido ng singsing na yari sa bulaklak. Mahal, pasensya na, ah. Hindi ako nakapaganda eh. Pero, will you marry me? Pwede ba kitang makasama habang buhay? Ha? Totoo ba ito? Oo naman, mahal. Handa din ako makasama ka habang buhay. Isinuot ni Guido ang singsing sa daliri ng asawa at mahigpit itong niyakap. Hindi niya mapigilan ng mapaiyak dahil sa sayang idinulot nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Yung kasi ang isa sa pinapangarap ni Guido, ang mag-propose sa harapan ng anak. Lumipas sa mga araw ay naganda na ang dalawa sa pagluwas sa Maynila. Doon kasi natanggap ng trabaho si Guido kaya't ang gusto niya ay kasama ang asawa sa pagluwas. Abay, mag-iingat kayo roon, ha? Huwag niyong kakalimutan ang mga ibiniling ko. Siyempre naman ho, Mang Roldan. Siya nga po pala. Salamat po sa lahat, ha. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob yung pagtulong niyo sa akin. Ay, nako, wala yon. Baka kung hindi dahil sa inyong mag-asawa hanggang ngayon, naghahari-harian pa rin ang kasamaan dito sa baryo. Kaya nga po lagi po namin kayong tatawagan para makamusta, ha. Oo nga naman, Mang Roldan. Gusto pa rin namin kayong makausap kahit papaano. Parang ama na rin ang turing namin sa inyo Ay, siya, sige. Huwag kayong mag-alala dahil hahanap din ako ng paraan kung papaano ako matatawagan. Kukunin na rin kasi ako ng pamangkin ko pauwi ng Cavite. Ay, pamangkin po kayo sa Cavite? Pero bakit ngayon lang nila kayo kukunin? Oo, iha. Meron akong kamag-anak sa Cavite. Sa katunayan, matagal na nila akong kinukuha pero tumanggi ako. Hindi rin kasi madali ang talikuran ng lahat ng suliranin sa mundo. Dahil minsan akala natin sa pagtakas natin masusolusyonan ang lahat. Ngunit nagkakamali tayo. Kailangan nating harapin kung anumang problema ang ibato sa atin ng buhay. Nang makaluwas sa ibang lugar, ay naging magaan naman ang pamumuhay nila. Nagkatrabaho na rin ang asawa niyang si Shirley bilang sales staff sa mall. Mas namunga pa ang pagsasama ng dalawa dahil ipinagpatuloy ni Guido ang pag-aaralan niya sa asawa. Minsan nga ay pumupunta siya sa pinagtatrabuhan nito para bigyan ng bouquet of flowers. Hindi nagtagal ay muling nagdalang tao si Shirley at makalipas ang 9 na buwan ay tuluyan na nitong ipinanganak ang pangalawang anak nila. Nagpakasal na rin sila nang makaipon si Guido ng sapat na pera at nanirahan ng tahimik sa Maynila. Paminsan-minsan ay nagbabakasyon sila sa probinsya para bisitahin ang panganay na anak sa sementeryo. Ang mutya ng aswang ay nanatiling nasa kanya pa rin at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para muling gamitin. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.